katotohanan. Hindi tayo magugulo. Dahil pag-ibig ang susi ng lahat. Pag-ibig sa Diyos, una sa lahat, sa bansa, at sa kapwa. Yon ang tinuro sa amin ni Pastor kahit noong 16 days siege, alam namin nasa bingit kami ng kamatayan. Pero nasaksihan ng buong mundo kung paano kami tumayo. Wala kaming armas. Ang armas namin ay dalangin, pagpupuri, pagpapasalamat at pag-ibig. Dininig ng Diyos ang aming dalangin. Hindi niya kami pinabayaan. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin ang laban hanggang makamtan natin ang tunay na pagbabago, tunay na kalayaan, tunay na katagumpayan. Sa mga kababayan kong Pilipinas, nagkakaisa tayo dito. Walang relihiyon, walang pananampalataya, kahit anong pananampalataya natin, kano ang estado natin, ano man ang partido natin, kapwa Pilipino tayo. Iisa lang ang ating bandila. Iisa lang ang nagwawagayway na bandila natin. Nag-iisa ang Pilipinas. Bakit nangyari ito? Upang muli tayong magbuklod-buklod. Upang muli tayong magkakaisa. Dahil nahati tayo sa nakaraang administrasyon o ngayong administrasyon. Nagkahati-hati tayo. Nawala yung unity. Nawala yung continuity. Si Tatay Digong din ang gagamitin upang muli tayong magkakaisa para muling mabuo ang bansang Pilipinas, upang muli tayong magmahalan at magkaisa. Yan din, siya rin ang nag-alay ng kanyang buhay. Alam niya ang mangyayari, pero hinarap niya yan ng buong tapang. Hinarap niya yan dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayong lahat. So sa pagkakataong ito, lahat tayo, saan man tayo, anumang estado sa buhay meron tayo, alam natin na ang Diyos, iisa, at dinidinig niya ang taimtim na dalangin, ang taimtim na dalangin ng kanyang mga anak. Mananalangin ba tayo, mga kapatid? Mga kababayan? Itataas natin ang ating mga dalangin para kay Tatay Digong, para sa bansang Pilipinas, upang sa madalian, alam natin, tatanggapin natin ang kasagutan. Lahat ng naniniwala na didinggin ng Diyos ang ating dalangin sa hapong ito. Naniniwala ba kayo? Tingnan ko ang kamay ng naniniwala na ang Diyos sa langit hindi natutulog. Nakikita niya ang mga nangyayari at dinidinig niya ang dalangin ng kanyang mga anak. So sa hapong ito, sa unang dalangin, hinilihin ko ang lahat na tumayo bilang paggalang. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating dakilang Ama. Dahil alam natin, kung tayo-tayo lang, wala tayong magagawa. Ngunit kung ang kasama natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam nating magtatagumpay tayo. Sinasabi nga, if God be for us, who can be against us? Are we in the side of God? Lahat na nasa Diyos, ang pananampalataya sa lahat ng Diyos, ang ating pag-asa, siya ang magbibigay. So magkaisa po tayong manalangin. Sabayan po ako. Ama namin makapangyarihan sa lahat, ang Diyos namin ng langit at lupa. Ikaw po ang amakda ng lahat, aming Amang Jesucristo. Sa pagkakataong ito, narito po ang lahat ng nagmamahal sa iyo sa ating bansa at lalong-lalo na sa aming pinakamamahal na dating presidente, Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na naging mabuting ama sa bansang Pilipinas. Siya ay naglingkod ng tapat sa bayan, tunay na nagmahal sa Pilipino, at binigay niya ang lahat para sa kaiunlad ng bansa. Nilabanan niya ang masama upang maging ligtas kami sa kapahamakan at kriminalidad. Sa likod po ng lahat ng nangyaring pag-alay niya sa kanyang buhay, nasaksihan po namin ang nangyaring karahasan at sa pilitang paghuli sa kanya, kinuha siya sa amin. Kaya ngayon, nagluluksa ang bansa. Ngunit alam namin, dakilang Ama, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat,
na hindi po ninyo hahayaang mawalang lubusan ang pananalig namin sa batas. Bagamat dumaan man kami ngayon sa panganib at kawalang katarungan, naniniwala kami at nananampalataya na ang inyong kapangyarihan ay mananaig sa aming kalagitnaan. Magkaisa po kaming dumudulog at nananalangin na iunat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay upang hipuin at proteksyonan at panatalihing nasa mabuting kalagayan at kalusugan sa pangangatawan ang aming mahal na Tatay Digong na nag-iisa ngayon sa Hague, Netherlands sa kamay ng mga banyaga. Nananampalataya kami na makakamit niya at namin ang agarang hustisya at tunay na kalayaan at higit sa lahat, makakauwi siya na bansa at muli namin siyang makakasama at makakapiling. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, sampu ng kanyang mahal sa buhay. Dinadalangin namin na bigyan mo po sila ng kalakasan, magiging matatag po sila sa kanilang dinaranas sa matinding kapagsubukan ngayon. Ingatan mo po si BP Sara, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at kanilang mga pamilya at mga anak, at maging si Veronica Kitty Duterte at lahat ng mahal nila sa buhay at ang lahat po na nakapaligid sa kanila na mananatili po silang paglingkuran tunay. Naniniwala kaming dininig niyo po, Ama, ang aming dalangin at tanggap na namin ang kasagutan at milagro. Bagamat may kirot ang aming puso, nananatili kaming mahinahon sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, dahil alam naming ililigtas mo kami sa kapahamakan mula sa kamay ng kasamaan at kadiliman. At muling masisilayan namin ang pagbubukang liwayway sa tunay na bagong Pilipinas. Sa inyo po ang lakas at sa iyo po nanggagaling ang mga milagro at himala. At alam namin ang iyo pong sakdal na kapangyarihan, ang iyo pong sakdal na kalooban, ang siyang masusunod sa bansang Pilipinas. At maingat po naming binabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan, lahat ng kulalatian sa iyong dakilang pangalan, aming Jesucristo. Amen. Muling purihin, pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Pwede bang bigyan natin siyang malakas na palakpak na parang nandito na si Tatay Digong? Woo! Bring him home! Bring him home! Alam niyo po, hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko dahil ilang araw na po kung walang tulog. Ilan dito ang walang tulog? Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan sa atin? Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na wag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para hulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa. Guilty ka sa lahat.
Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No. This is about humanity. They kidnap our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against dyan. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka nadudurog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan. Hindi ho sila political. Pero nakita nila yon, nadudurog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerika o puti ang umuusig sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyong usigin sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala noon. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusig ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa, kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sara, ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to, meron lang ako isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa Luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangag. Alam niyo po, bago mag-eleksyon noong 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap, nagkikwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niyang maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit? Naandun yung anak niya. Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos, mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu ng